Nang sumunod na mga araw, patuloy lamang ang lihim na relasyon ng dalawa. Hindi na nila muling pinag-usapan ang tungkol sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Lalo pang lumago ang karinderya ni Rochelle. Dahil na rin sa sipag at pagsusumikap niya. Hanggang sa naisipan ni Rochelle na magtayo muli ng isa pang karinderya. Malakas ang kainan nila dahil bukod sa mura na, masasarap talaga ang putaheng niluluto nila. Binabati kita, Ate Rochelle. Ang mababait at mabubuting tao. Talagang pinagpapala. Wika ni Daniel. Nasa isang malamig na kwarto sila noon, malayo sa bahay ni Rochelle. Gustong magpahinga ng magandang ginang kahit isang araw lang, kaya isinama niya roon si Daniel na nagkataon na walang pasok sa school sa araw na yon. Sinuwerte lang, Daniel, at isa pa, kailangan ko talagang magpakasipag para sa kinabukasan ng kaisa-isa kong anak. Natigilan si Daniel. May anak nga palang dalaga, si Rochelle, at nasa probinsya yon sa pangangalaga ng lolo at lola nito. Napakaswerte naman ng anak mo, ate. At may nanay siyang katulad mo. Sana lahat ng anak may magulang na katulad mo. Nakadama ng awa si Rochelle para sa binata. Alam niya ang istorya ng buhay ni Daniel, kaya nga sinisikap talaga niya na matulungan ito na makapagtapos ng pag-aaral. Nang sa ganun, may pag-asang magbago ang buhay ng binata sa oras na makahanap ito ng magandang trabaho sa hinaharap. May awa ang Diyos, Daniel. Basta magpatuloy ka lamang sa kung ano man ang nasimulan mo. Mamuhay ka ng patas at walang sinasagasaan. Tsak na sa huli, aayon din sa iyong panahon. Matuling lumipas ang mga buwan at taon. Sa wakas, nakagraduate na rin sa kolehiyo si Daniel. Walang pagsidlan ang saya ng kanyang puso at ang pagmamalaki ng kanyang ina sa kanya ay sapat na sa binata. Nag-celebrate si Rochelle at ipinaghanda talaga ang graduation ni Daniel. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakilala ni Rochelle ang ina ni Daniel na si Aling Ami. Mabait ang ina niya, mapagpakumbaba ito at marunong tumanaw ng utang na loob. Ikaw pala, ma'am, ang amo nitong anak kong si Daniel. Palagi kanyang binibida sa akin at totoo nga ang kwento niya na napakaganda ninyo at napakabait-bait din. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay niyo sa anak ko. Wika ni Aling Ami. Ngumiti naman ng matamis si Rochelle at hinarap ang nanay ni Daniel. Walang nakakaalam sa relasyon nila ng binata kaya hindi nila alam na pinagpapaguran naman talaga nito ang perang ibinibigay niya rito. Wala po yun, Aling Ami. Deserve naman po ni Daniel ang ganyang biyaya dahil napakabait niya at masipag sa kanyang trabaho sa karinderya sa loob ng ilang taon. Ibinigay na niya ang regalo niya sa binata. Gusto niya itong makaahon sa kahirapan sa sariling pagsusumikap. Isang sobreng puti ang binigay ni Rochelle sa binata. Sinabi niya na sa bahay na nila buksan ang sobre pagka-uwi nila. Umiyak na nga ng tuluyan si Daniel sa harapan ni Rochelle. Nakiusap naman si Rochelle kay Aling Ami na kung pwede niyang makausap ng sarilinan si Daniel. Nagmamadali namang lumayo ang ginang para bigyang daan ang mag-amo. Daniel, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Huwag mo sanang isipin na hindi ka na mahalaga sa akin. Pero mas makakabuti siguro na tapusin na natin ang kung anumang namamagitan sa ating dalawa. Nagulat si Daniel at bumalatay ang sakit sa gwapong mukha nito. Pero bakit, Ate Rochelle? Bakit kailangan nating itigil ito? Ngayon pang tapos na ako sa college. Bakit? May nakita ka na bang bago magtatrabaho sa'yo? Mapait niyang wika.
Hinawakan naman ni Rochelle ang kamay ng binata bago nagsalita. Walang ibang lalaki sa buhay ko ngayon, Daniel. Tanging ikaw lang. Pero ito ang tamang gawin. Isipin mo na lang na kaya ka narito ay para makapag-aral, hindi ba? At ngayong tapos ka na. Panahon na para makawala ka na sa poder ko at ng karinderyang to. Humagulgol ng iyak ang binata. Minahal na niya ang kanyang amo at ang karinderyang bumuhay sa kanilang mag-ina sa loob ng ilang taon. Pero wala na siyang magagawa pa dahil pinagtatabuyan na siya ni Rochelle. Sige po ate, kung yan talaga ang gusto mo, wala na akong magagawa pa. Pero may karapatan naman siguro akong kumain dito bilang customer, tama ba? Naisip niya kasi na kapag naging customer na lamang siya, ay hindi na siya pwede pang pagbawalan ni Rochelle. Gusto niyang palihim na bantayan ang dating amo. Malaki ang utang na loob niya rito. Nang makauwi sa bahay, ang mag-inang Aling Ami at Daniel, agad nilang binuksan ang sobrang binigay ni Rochelle. Nanginginig ang kamay na binuksan ito ng binata. At ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang makapal na lilibuhin. May kalakip itong sulat kamay ni Rochelle. Maging si Aling Ami, umiyak na rin. Wala na siyang masabi sa kabutihang loob ni Rochelle. Daniel, gamitin mo ang perang ito para may panimula ka sa kung ano man ang gusto mong gawing kabuhayan. Isipin mo na lang na bonus mo ito sa ilang taon mong pagseserbisyo sa akin. Umaasa ako na balang araw, mas magiging matatag ka pa at successful sa buhay. Yon ang nakasaad sa sulat ni Rochelle. Tuluyan na ngang umiyak si Daniel. Nagmamadali siyang nagpaalam sa kanyang ina at dahil gabi na noon, isang plano ang kanyang naisip. Samantala, sa bahay ni Rochelle, mag-isa siyang umiinom. Nilulunod ang sarili sa alak. Talagang namimiss na niya si Daniel. Pero naisip niya, kailangan niya ng sanayan ng sarili na wala ito. Masaya na siya para dito, kahit na ang kapalit, habang buhay na pangungulila niya sa binata. Hanggang sa isang katok sa gate, ang narinig ni Rochelle. Napaisip siya dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Mag-aalas 10 na noon ng gabi. Susuray-suray na humakbang si Rochelle sa kabinuksan ang gate. Sino ka at anong... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang pinangko ng lalaking nasa kanyang harapan. Napasinghap ang ginang ng malanghap ang mabangong hininga ng lalaki. Tila may kung anong init ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pinulupot niya ng mahigpit ang kamay niya sa leeg ng lalaki. Daniel, anong ginagawa mo rito? Talagang matigas ang ulo mong bata ka. Dahan-dahan siyang ibinaba sa sofa ng binata. Tinitigan siya nito ng matagal. Hayaan mo sa kahuli-huli ang pagkakataon. Ay pagserbisyon kita, Ate Rochelle. Huwag mo na akong bayaran pa. Sobra-sobra nang binigay mo sa akin na tulong. Sigurado ka? Okay, ikaw bahala. Pero ipangako mo ha, na ito na ang huli, Daniel. Tumango ang binata at mabilis nang tinawid ang pagitan nilang dalawa. Sa buong magdamag na yon, nagpakasaya silang dalawa ng paulit-ulit bilang kahuli-huli ang pamamaalam sa isa't isa. Pagsapit ng umaga ay magalang na nagpaalam si Daniel sa magandang ginang at nilisan na ang bahay nila. Magmula noon ay hindi na nagpakita pa muli sa karinderya ni Rochelle ang binatang si Daniel. Aminado naman si Rochelle na nahihirapan siya dahil hinahanap-hanap pa rin niya ang presensya ng binata. Samantala, masakit man, ngunit kinakailangang lumayo muna ni Daniel kay Rochelle.
Nanirahan silang mag-ina sa kabilang bayan. Nagtayo sila ng isang maliit na negosyo gamit ang perang binigay ni Rochelle. Isang motorcycle parts ang itinayong negosyo ni Daniel at dahil sa kanyang kasipagan at determinasyon sa loob ng ilang buwan lamang, napalago niya ang puhunang binigay sa kanya ni Rochelle. Sumikat ang tindahan niya at nakilala maging sa iba't ibang karatig bayan. Makalipas ang 2 taon, graduate na rin ng college ang anak ni Rochelle, na si Keisha. Umuwi talaga si Rochelle sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang anak para personal na saksihan ang pagtatapos ng anak niya. Ma, Pa, kailangan ko na pong isama sa Maynila itong apo nyo. Maraming magandang oportunidad po ang naghihintay sa kanya doon. Kaya sana huwag kayong magtampo ha, dahil palagi naman namin kayong dadalawin dito. Uwi ka ni Rochelle sa kanyang mga magulang na kanyang pinag-iwanan sa anak. Bagamat masakit na mapapalayo sa 2 matanda ang kanilang apo na si Keisha, pumayag na rin sila para sa mas magandang kinabukasan nito sa syudad. Pagkarating sa Maynila ay nag-apply agad ng trabaho si Keisha sa isang malaking kumpanya. Habang hinihintay niya ang resulta, ay tumulong muna siya sa karinderya ng kanyang ina. Mama, dapat pala noon pa kita tinulungan sa pagpapatakbo nitong karinderya. Uwi ka ni Keisha. Naku, okay lang yun anak. Gusto ko ring makapag-aral ka ng maayos. Matutukan mo yun. Kaya hindi talaga kita kinuha pa noon. Biglang naalala ni Rochelle si Daniel. Magmula nang mawala ito sa bahay na tinitirahan nilang mag-ina, ay hindi na muli pang nakita ni Rochelle ang binata. Isang tanghaling tapat, nang dumating si Daniel sa karinderya ni Rochelle na dati niyang pinagtatrabahuan ng ilang taon, hinanap ng mga mata niya si Rochelle para kamustahin ito. Ngunit bigo siyang makita ang dating amo. Natawag ang pansin niya noong umorder siya ng pagkain. Isang magandang dalaga ang nag-serve sa kanya. Nagandahan ang binata kay Keisha, kaya pasimple niya itong tinanong. Hi miss, ikaw ba yung bagong kasama dito ni Ate Rochelle? Ngayon pa lang kasi kita nakita rito. Nagulat si Keisha dahil kilala ng gwapong lalaki ang kanyang mama. Nahihiya siyang ngumiti at sumagot. Mama ko siya. Ako yung anak niyang galing sa probinsya. Nagulat naman si Daniel nang marinig ang sinabi ng dalaga. Kaya pala tila may pagkakahuwig ito kay Rochelle dahil mag-ina pala ang mga yun. Wow, so ikaw pala yung anak ni Ate Rochelle na binibida niya sa akin palagi noon. Ngiti lang ang isinagot ni Keisha. Nagpakilala si Daniel at ipinagtapat na dati siyang nagtatrabaho sa karinderya. Talaga? Kaya pala parang kilalang-kilala mo ang mama ko. Kumusta naman ang pagtatrabaho mo rito? Sinisanti ka ba ni mama kaya ka naalis rito? Naku, hindi no. Napakabait niyang si Ate Rochelle. At siyang tumulong sa akin kaya nakagraduate ako sa college. Palihim na ipinagmalaki ng dalaga ang kanyang ina. Alam niyang mabuting tao ito at marami na itong natulungan bukod kay Daniel. Nagtagal pa ang kwentuhan ng dalawa at dahil doon nakapagpalagayang loob sila. At yun na rin ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Isang gabi, sabay na naghahapunan ang mag-inang sina Rochelle at Keisha. Napansin ni Rochelle na tila masaya ang kanyang anak ng mga sandaling yon. Kaya naman, kinausap niya ito at tinanong, mukhang masaya yata ang dalaga ko ha. May nagpapasaya na ba sa anak ko? Ano kasi ma, si Daniel, yung dati mong trabahador sa karinderya, sinabi niya sa akin na dati siyang nagtatrabaho sa tindahan natin. Nagkakilala at nagkausap kami ng matagal kanina. Ang gwapo niya po ma, mabait po ba siya?
Tila kinikilig niyang tanong sa ina. Muntik nang mabilaukan si Rochelle nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Magkahalong saya at excitement ang naramdaman niya nang marinig ang pangalan ni Daniel. Si Daniel? Aba oo, mabait siyang bata at napakasipag din. Noong nagtatrabaho siya rito, napakasipag niya talaga. Marami kaming pinagsamahan noon, kaya naman hindi ko makakalimutan yung batang yun. Makahulog ang sagot ni Rochelle. Ngumiti si Keisha nang marinig ang magandang sinabi ng kanyang ina. Kaya inamin din niya na nanliligaw sa kanya ang binata. Lalo pang nawindang si Rochelle sa sinabi ni Keisha. Noon lang din niya nalaman na nakailang balik na pala sa karinderya si Daniel. Sakto naman na hindi siya nakikita ng binata dahil nasa kabilang karinderya siya nakatoka na magbantay. Kung saan ka masaya anak, ay handa kitang suportahan. Basta't hinay-hinay lang kayo ha. Mga bata pa kayong pareho at marami pang pwedeng mangyari sa buhay niyo. Nang makaakyat sa kwarto niya, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Rochelle. Kailangan niyang malaman kung ano na ang nangyari sa buhay ni Daniel, lalo pa at nililigawan nito ang anak niyang si Keisha. Isang araw, pasado 2:00, sinadya ni Rochelle na magpunta naman sa main branch na karinderya kung saan nagbabantay ang kanyang anak. Ayon kasi rito, madalas ay pasado 2:00 nagpupunta roon ang binata. Yun kasi ang magandang tiyempo para dumalaw at makapag-usap ng matagal dahil kaunti o halos bihira na may customer. Pagkarating niya roon ay naabutan niyang naroon nga si Daniel, kumakain ng kanin at ulam. Habang nasa harapan naman nito, kumakain ng halo-halo ang anak niyang si Keisha. Hindi siya nakikita ng binata dahil nakatalikod ito, kaya agad siyang umupo sa isang bakanting upuan sa tabi nito. Hi Daniel, kumusta ka? Napaghinto sa pagmuya si Daniel at napatitig kay Rochelle. Para bang hindi man lang ito tumanda magmula noong huli niya itong nakita. Nanatili itong fresh looking at maganda. Sabi naman ni Keisha, "Uy Daniel, anong nangyari sa'yo? Nakita mo lang si Mama na tulala ka na." Hi Ate Rochelle, long time no see. Balita ko kay Keisha, pinupormahan mo daw tong anak ko. Tila nagbuffering ang utak ni Daniel at hindi alam ang sasabihin. Sabi na lamang ni Rochelle, "Anak, pasuyo naman, igawan mo nga ako ng halo-halo. Ang init sa labas. Gusto kong malamigan. Huwag mo nga palang lagyan ng munggo ha." "Okay po Mama, ikaw na munang bahala kay Daniel." "Oo, sige." Sagot pa ni Rochelle at hinintay na makapasok ang anak sa kusina bago nagsalita. "Ano Daniel? Pagkatapos sa nanay, sa anak naman? Anong pamagat ng kwentong ito? Tuhog ba?" Seryosong tanong ni Rochelle. Namutla naman si Daniel at tila hindi pa rin alam ang sasabihin. Binitawan nito ang kutsara at tinidor, tapos uminom ng tubig bago nagsalita. Ate Rochelle, sorry. Maaring yun na nga ang sitwasyon natin ngayon. Pagkatapos sa ina, ay sa anak naman. Pero gusto ko lang linawin sa'yo na kung gaano kaseryoso ang pagmamahal ko sa'yo noon. At ganoon din ako kaseryoso ngayon kay Keisha. Alam mo bang pakiramdam ko, mababaliw na ako nung umalis kami sa lugar na to. Hindi na ako sanay na hindi ka nakikita sa araw-araw. Walang araw o oras na hindi ikaw ang naiisip ko. Pero sinunod ko yung payo mo. Tinuruan mo ako mag-move on ang sarili ko kahit mahirap. At noong naka-move on na ako, saka ako nag-decide na dumalaw sa'yo bilang isang kaibigan. Tapos nakilala ko si Keisha. Mukhang like mother like daughter talaga siya. Mabait at hindi mahirap mahalin. Kaya ang masasabi ko sa ngayon, seryoso ako sa pagmamahal ko sa anak mo. Pero kung hindi ka naniniwala, di sige.
Sabihin mo sa kanya na wag na akong sagutin. Pag hindi ka sinunod, edi siraan mo ako. O di kaya aminin mo na sa kanya yung matagal nating relasyon. Tsak na iiwasan niya na ako pag nalaman niya yun. Huminga ng malalim si Rochelle. Sige Daniel, pagkakatiwalaan ko ang mga sinabi mo ngayon. Kahit papano malaki ang tiwala ko sa'yo sa lahat ng bagay. Kahit minsan, hindi ka nagsinungaling sa akin at kilala kita bilang mabuting tao. Kaya sa tingin ko, kaya ko rin ipagkatiwala sa iyo ang anak ko. Maraming salamat po, Ate Rochelle. Uwi ka pa ni Daniel, tapos nagkwentuhan na sila tungkol sa naging buhay ni Daniel at kung ano na ang ginawa nito matapos umalis sa lugar. Noong makabalik si Keisha mula sa kusina, ay simpleng topic na ang pinag-uusapan ng dalawa. Masayang masaya si Rochelle nang ikuwento sa kanya ni Daniel na nagamit nito ng tama ang perang binigay niya. Kay Daniel, 2 taon na ang nakararaan. Sa araw na yon, formal na ngang nagpaalam si Daniel kay Rochelle na manliligaw ito sa anak nito. At noong naroon na si Keisha, sinabi ni Rochelle na pumapayag siyang ligawan ang kanyang anak. Mabilis na nagkamabutihan ng loob ang dalawa hanggang sa naging magkasintahan na nga sila. Isang araw, dumalaw si Daniel sa karinderya at nataong naroon din si Rochelle at nagkausap sila nito ng masinsinan. Naniwala ka na ba sa akin ngayon, Daniel? Sa sinabi ko sa'yo dati na darating ang araw na magpapasalamat ka sa akin dahil sa naging desisyon ko noon. Nakangiting tumango si Daniel. Hindi ko alam kung ano ka, Ate Rochelle. Para kang isang anghel mula sa langit na pinadala para tulungan ako, pasayahin at gabayan ako. Magmula noong makilala kita, ay nagkaroon na ng direksyon ang buhay ko at naibsan ng mga paghihirap na nga dinadala ko. Maging ang mga lihim na bagay na ating pinagsaluhan, tumatak sa aking pagkatao bilang masasayang alaala. Kahit ikaw ang nagsabi sa akin na lumayo na, hindi ko yun minasama. Naisip ko na kahit kailan, wala kang hinangad o ginawang makakasama sa akin. At hanggang ngayon, tama pa rin talaga ako. Lahat ng desisyon mo ay para sa ikabubuti ko. At ngayon nga narito na si Keisha. Para siyang isang panibagong regalo mo sa akin na ipinapangako ko na iingatan ko habang buhay. Napangiti naman si Rochelle sa narinig na sinabi ng binata na isa siyang anghel. Grabe ka naman kung makaanghel sa akin. Sa deeds lang ba yan? Hindi. Isa kang anghel mula sa gawa, pag-uugali at sa natatanging ganda. Namula naman ang mga pisngi ni Rochelle at napayuko. Tigilan mo na nga yung mga pinagsasabi mo, Daniel. Kinikilig na naman ako eh. Para mo naman akong binabalik sa nakaraan natin. Hindi na pwede yun. Pagmamay-ari ka na ngayon ng anak ko at ayokong maging kaagaw niya. Kaya iwasan mo ang pagsasabi ng magagandang bagay sa akin dahil baka hindi ako makapagpigil. Pareho tayong magkasala. Wala naman akong ganong intensyon, Ate Rochelle. Pero kung hihilingin mo, handa akong magkasala para sa'yo. Pero hindi ko iiwanan ang anak mo at patuloy ko siyang mamahalin. Ngumiti lang ng matamis si Rochelle pero hindi na nagkomento pa sa sinabi ng binata para hindi na sila mauwi sa pagkakasala. 1 taon ang nakalipas, nagpakasal na sina Keisha at Daniel. Wala namang naging pagtutol si Rochelle. Naging masaya siya para sa 2 taong malapit sa kanya. Magmula noon, tinanggap na ni Rochelle na pag-aari na ng anak niya, si Daniel. At kahit kailan, hindi na siya makakapaglambing pa sa binata. Ganun pa man, ay masaya na siya para sa anak at manugang na ilang taon ding nagserbisyo sa kanya. Sa katunayan, hindi nawala ang pagmamahal niya rito, pero pinilit niyang itago alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang nag-iisang anak.
Makalipas ang ilang buwan, magmula ng ikasal sina Daniel at Keisha, may nakilala naman si Rochelle na isang engineer na naging customer niya sa kanyang karinderya. Bagamat may edad na ito kesa sa kanya, mabait naman si Henry na isang byudo. Hindi na nagpakipot pa si Rochelle. 2 buwan magmula nang manligaw sa kanya si Henry, sinagot niya na ito. Habang dumadaan ang mga araw, napatunayan niya na mabuting tao si Henry. After 8 months, nagpakasal na rin sila sa Huwes. Nagkakilala na rin sina Daniel at Henry. Minsan ay nagiinuman at naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Magmula noon, naibsan muli ang pagkauhaw ni Rochelle dahil kahit may edad na si Henry, masipag pa rin naman itong mag-araro ng kanyang kinaiingat-ingatang palayan. Kaya naman, wala nang mahihiling pa si Rochelle. Sa kanyang buhay, kontento na siya sa kung anong meron sa kanya. Ayun, my loves, dito na nagtatapos ang ating maganda at punong-puno ng mga maiinit na aksyon na kwento. Sana ay na-enjoy nyo ang pakikinig. My loves, kung bago ka lamang dito sa ating channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe ha. Marami pa akong ia-upload rito. Pwede mo ring balikan ang napakarami nating upload noong nakaraan at siguradong mai-enjoy mo rin yon. Salamat sa pakikinig, my loves. Take care.